Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. December na, Merry Christmas in advance. Nawa ang bawat isa po sa atin ay nasa mabuting kalagayan. Kamusta po kayo? Siyempre, hindi ko po maririnig yung sagot nyo. Ayan po, tayo po muli ngayon ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. At itutuloy po natin ang series na naumpisahan at itinuro po sa atin kahapon ni Pastora Sheila. Pero bago po natin umpisahan, tayo po muna ay panandaliang manalangin. Aming dakilang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, Diyos naming nasa langit, patuloy Lord na nagpapasalamat kami sa iyong dakilang kabutihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, ina-appreciate ka namin sa buhay namin. Patuloy nga po o Diyos, banal na Espiritu sa mga oras na ito. Sa minsan pa na pag-aaral namin ng mga salita mo, Panginoon. Yaan mo o Diyos, Lord, na patuloy na mag-reveal ka sa buhay ng bawat isa sa amin at lalo mo pa kaming turuan ng tama at wastong pagsunod sa iyo. Panginoon, pinagkakatiwala namin sa iyo ang gawain ito at dinideclare namin ang katagumpayan. Pinupuri ka namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So magandang hapon po muli sa bawat isa po sa atin. So itutuloy po natin ang series na pinag-aaralan po natin na kahapon ay naumpisahan. Yung topic po kahapon ay so basahin ko lang yung title. Sabi dito, 3 ways God's plan is better than your plan. Number 1, He sees the future. So tinuro sa atin kahapon, alam ng Diyos ang future o ang kinabukasan natin. Kaya nga po, napakahalaga na dapat matutunan po natin na umasa at magtiwala sa Panginoon. Higit sa lahat, matutunan po natin na lumakad ng ayon sa kalooban niya. Amen? Dahil alam ng Diyos, makikita ng Panginoon yung future natin. Ngayon naman po dadako tayo sa ating pangalawa. Pang number 2 na po tayo. 3 ways God's plan is better than your plan. Ito po yung pang number 2. Sabi po dito, His ways are higher than ours. Lahat tayo ay may plano sa buhay natin. Iba't ibang plano at walang tao, lalo na sa ating mga Kristiyano o naglilingkod sa Diyos, na magpaplano ng hindi makakabuti sa atin. Meaning, lahat ng plano natin para sa sarili natin ay nakakabuti para sa atin. Ang plano, pinaghahandaan ito. Amen po ba? Kapag nagpaplano, pinaghahandaan. Kasi ito yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Pero dito po sa pinag-aaralan po natin, merong dakilang Diyos na hindi pa man tayo ipinapanganak o isinisilang sa mundong ito, may nakahanda na siyang plano para sa atin. Amen? Yung dakilang Diyos natin, tayo, mag-uumpisa lang tayo magpaplano sa buhay natin dun sa mga pagkakataon na meron na tayong sariling isip. No? Yung may mga responsibilidad na tayo sa buhay. Doon tayo nag-i-start na magplano sa buhay. Sa gantong edad, dapat nakagraduate na. Sa gantong edad, dapat meron ng magandang trabaho. Sa gantong panahon, meron ka nang naipundar. Pero alam nyo po, tayo nagpaplano at walang kasiguraduhan kung magiging successful ba yung mga plano po natin. Pero meron po tayong dakilang Diyos na hindi pa man tayo ipinapanganak o isinisilang sa mundong ito, may nakahanda na siyang plano para sa atin. No, may plano na siya na nakalaan para sa atin. Tinuturo po sa atin ng Diyos na mas mabuti ang plano niya para sa atin kaysa sa sarili nating mga plano. Ulit ko po, maaari tayong magplano. Detailed. Minsan may taon pa nga. Pero walang kasiguraduhan. Dahil hindi naman talaga tayo sigurado. Maaaring magplano lang tayo pero hindi natin alam kung ano yung magiging outcome.
Hindi natin alam kung ano ang magiging kahihinatnan. Pero ang dakilang Diyos natin, hindi pa man tayo ipinapanganak, hindi pa man tayo isinisilang, meron na siyang inihanda para tayo ay dulutan ng pag-asa sa hinaharap. Amen po. So, tinuturo ng Diyos na mas mabuti ang plano niya kaysa sa mga plano po natin. Always better ang plan ng Diyos para sa atin. Naalala ko nung one time, yung post po ng Rema Fields, na minsan sinisira ng Diyos ang plano natin para maingatan tayo sa maaaring hindi magandang resulta o bunga ng sarili nating plano. Papatunay lang na God's plan is better than our own plan. Mas marunong ang Diyos, mas advance ang Diyos. His ways are higher than our ways. Yung way ng Diyos ay higit pa sa way po natin o sa mga kaparaanan po natin. Yung isip ng Diyos ay higit pa sa pag-iisip natin. Tao tayo at limitado lang ang kaya nating isipin. Pero ang Diyos ay Diyos. Limited lang ang kaya nating isipin. Pero ang Diyos ay Diyos. Kaya nga 'di ba po, ang sabi ng Isaiah chapter 55 verse 8 and 9, ang wika ni Yahweh, ang aking isipay di ninyo isipan. At magkaiba ang ating daan. Kung paanong ang langit ay higit na mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. So, ang isip nating mga tao, yung pag-iisip natin, tayong mga tao ay limitado lang. Limitado lang ang kaya po nating isipin, pero ang Diyos ay Diyos. Omnipotent God. Siya ay makapangyarihan. Omnipresent sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng dako, siya ay naroroon. Omniscient, ang Diyos natin ay matalino. Means, knowing everything. Alam ng Diyos ang lahat, kaya mas alam ng Diyos kung ito ba ay makakabuti o makakasama sa isang tao. Kaya gusto ng Diyos na mas magtiwala po tayo sa plano niya kaysa sa plano po natin. Dahil mas alam ng Diyos lahat ng bagay. Omniscient ang God na Diyos na pinaglilingkuran po natin. So napakahalaga na matutunan natin na magtiwala, umasa at lumakad ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Dahil mas better po ang plan ng Panginoon. Inulit ko po, maaaring magplano po tayo sa buhay po natin. Nakadetalye ang mga plano natin sa buhay. Pero wala tayong kasiguraduhan kung yun nga ba ang mangyayari. Pero po, ang dakilang Diyos po natin, meron siyang inihanda. Diba sabi nga po sa Jeremiah 29:11, para dulutan tayo ng pag-asa, para sa ikabubuti natin. Kaya nga po napakahalaga sa buhay po natin, lalo na sa ating mga mananampalataya, lalo na sa ating mga tagasunod ng Panginoong Hesus, sa ating mga naglilingkod sa Panginoon, matutunan nating umasa, magtiwala, at lumakad ayon sa kalooban ng Panginoon. Ang plano ng Diyos ay higit pa sa mga plano natin. Amen po. So, napakahalaga na magtiwala tayo sa process ng Panginoon. Minsan may mga plano tayo na nasisira dahil gusto ng Diyos maingatan tayo. Ayaw ng Diyos na mapahamak tayo. Kaya nga 'di ba sa atin tayo ay mapalad. Lagi tayong tinuturuan na every step ng buhay po natin, every decision makings, sa lahat ng mga desisyon, sa lahat ng mga plano na gagawin natin, lagi tayong tinuturuan ng mga leaders natin, ng mga pastors po natin, na always tayo dapat magtanong sa Panginoon. Lahat ng mga plano, lahat ng mga gagawin natin, tinuturuan tayo na lagi tayong dumulog sa Diyos. Lagi tayong magtanong, lagi nating iasa, ipagkatiwala sa Panginoon, lagi nating itanong sa Panginoon kung yung mga gagawin nating desisyon ay tama. Amen po. Ulit ko po, sabi dito sa pinag-aralan natin, God's plan is better
than your own plan. Mas better ang plano ng Panginoon sa plano natin. Yes, maaaring sa mga plano natin, dahil wala naman sigurong matinong tao na magpaplano para ikadudulot ito ng masama sa buhay niya. Amen po. Ang lahat, tayo, lalo na sa mga Kristiyano, magpaplano ka talaga ng mga plano na alam mong ikabubuti mo. Pero alam niyo po, lalo na sa ating mga lingkod, lalo na sa ating mga tagasunod, sa ating mga mananampalataya, always dapat asa tayo. Always magtiwala tayo sa plano at kalooban. Lumakad tayo sa kalooban ng Panginoon. At napakahalaga na yung plano na yun ng Diyos sa buhay natin. Hindi pa man nga po tayo pinapanganak sa mundo, meron na siyang inihanda. Napakahalaga na yun ang malakaran natin kasi mas the best. No, na mas better, mas the best po mag-prepare, no, ang Panginoon kaysa dun sa mga sarili nating plano. Inulit ko, ang Diyos hindi naman madamot, hindi rin niya ninanakaw yung mga pangarap o plano natin sa buhay. Inaayos niya lang. Inaayos lang ng Panginoon. At napakahalaga na maging mababa lang tayo sa harapan ng Diyos. Sundin lang natin kung ano yung direction and instruction ng Panginoon. Naniniwala ako na ang Panginoon ay ginaguide tayo. Kaya tayong i-guide ng Diyos. Kailangan lang marunong tayo at matutunan nating sumunod dun sa instruction ng Panginoon. Dahil hindi natin matatapakan yung best, no? Hindi natin makakamit, matatamasa, makukuha yung best na iniredy ng Panginoon para sa atin. Kung hindi natin gagawin yung mga bagay na pinapagawa ng Panginoon, kung hindi natin susundan yung instruction ng Panginoon, naniniwala ako ang Diyos ay nag-i-instruct sa bawat isa. Ang Panginoon ay kinakausap ang bawat isa. Kailangan lang natin gawin, maging mababa sa harapan ng Panginoon, pakinggan kung ano yung instruction niya, at sundin kung ano ang pinapagawa niya sa buhay ng bawat isa sa atin. I-close ko lang po sa isang kwento. Ako personally, at alam ko naman na narinig nyo na yung kwento na to kasi palagi ko naman po itong nababanggit, palagi ko itong kinukwento. Sa akin personally, ulit ko nga po, tayo ay nagpaplano sa buhay. At ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang plano para sa future, para sa ikabubuti, at para sa ikagaganda ng buhay po natin. At ako po personally, noon ay nagkaroon din ng personal na plano sa buhay. At nakadetalye. Bago pa po ako mag-worker, ay may mga plano po ako o personal na plano sa buhay. Kasi alam ko naman, narinig nyo na po ito at paulit-ulit ko nga po itong nababanggit. Ako po at kami, mga kapatid ko, kami po ay, lalo na kami, yung isa kong bunso na kapatid, kaming dalawa ay hindi talaga lumaki sa aming mga magulang. At kami ay tumira sa mga tita po namin. At palipat-lipat, ibig sabihin NPA, wala po kaming permanent address nung kami ay mga bata pa. So, nung ako ay lumalaki na, nung marunong ka na magtrabaho, alam niyo po, nagkaroon ako ng mga plano na one day. Kasi ayoko na po yung ganong experience na kailangan mong lumipat, kailangan mong makisama, nag-iiba-iba yung address mo. So, nagkaroon ako ng plan na one day, magtatrabaho ako ng mabuti. At pinakaplano ko po talaga noon ay mag-abroad. At ayun nga po, bago pa po ako mag-worker, dapat ako ay mag-a-abroad po. Kasi nga, may plano ako na one day gusto ko makabili ng sarili naming bahay. At gusto ko, kasi lumaki po kami na hindi po namin kasama yung mga kapatid po namin, yung tatay po namin. Kaya, yung plan ko, magkaroon kami ng sarili naming bahay. At gusto ko, pangarap ko, kasi simula pa nung bata ako, pangarap ko na magkasama-sama kami sa isang bahay lang. And alam niyo po, biglang tinawag po ako sa pag-worker. Nung una, hindi ko po talaga tanggap. Minsan, kasi nga may sarili tayong plano, naka-ready na. Nung umbaga, detalyado na. Minsan, hindi mo magugustuhan.
Yun. Ngayon, alam niyo po, bigla po akong tinawag na mag-worker. Nung una, hindi ko po natanggap. Umiyak po talaga ako. Kasi nga, nakaready na yung plan eh. Ganto, ganyan. Iniisip ko, paano kung matutupad yung pangarap ko kung nandito ako sa loob ng pag-worker. Kasi nung unang time, alam ko po yung pag-worker. No, kasi tayo po ay volunteer. At nung unang isip ko, sabi ko, hindi ko matutupad yung pangarap ko. Dahil nga po nag-worker ako. Pero alam niyo po, ang Diyos po natin ay dakila. Ang Diyos natin ay matapat. No po, ang Diyos natin ay better. No? Mas better, mas magaling, mas maayos siya na mag-ayos ng mga bagay o ng mga pangarap natin. Hindi niya kinukuha yung pangarap, hindi niya ninanakaw yung pangarap. Isinasaayos niya lang dahil gusto niya na malakaran natin ang perpektong plano at kalooban niya sa buhay natin. Alam niyo po, nung una, sabi ko wala na, hindi ko na magagawa yung plano ko para sa pamilya ko. Kasi nandito na ako sa pag-worker. Sabi ko po noon. Pero alam niyo po, along the way sa paglilingkod, sumunod ka lang sa kung ano ang pinapagawa ng Panginoon. Matututunan mo. No, dito sa pagpapatuloy natin, matututunan natin yung mga pangako ng Panginoon. Matututunan natin na panghawakan ng mga pangako ng Diyos. Kung matututunan mo kung ano yung mga pangako ng Panginoon, kailangan lang natin panghawakan, pagkatiwalaan, magpatuloy lang tayo na maglingkod sa Diyos. Along the way, tinuturo ng Panginoon na magstay ka lang, manatili ka lang dahil siya ay matapat. Ito naman yung mga bagay no, na mahalaga sa'yo, yung mga pinapahalagahan mo. Ano man yung mga bagay na pinapangarap mo, sabi nga, He will give you the desires of your heart. Kailangan mo lang magpatuloy, manatili at magtiwala sa Panginoon. Kahit na minsan negative yung nakikita mo kasi hindi naman po naging smooth talaga. Yung mga along the way, ang daming struggles, ang daming battle na to the point na medyo makakaramdam ka na parang tama ba tong tinahak kong daan. Mapapaganan kayo, no? Kasi limitado nga lang po yung isip po natin. Pero tinuturuan po tayo ng Diyos along the way. At alam niyo po, sa experience kong ito no po sa kabutihan at kadakilaan, lahat ng glory sa Panginoon. Noon, sabi ko hindi ko na magagawa yung mga plano at pangarap ko kasi nandito na ako sa loob ng pag-worker. Pero alam niyo po, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay matapat. Dahilan sa panghawakan at pagkatiwalaan mo lang ang pangako ng Panginoon, ano man yung desire ng heart mo. Akala mo noon wala na, pero magugulat ka na lang one day. Yung pinapangarap mo, hindi mo kinailangan na gawin yung sarili mong inihandang plano. Basta sumunod ka lang sa kung anong pinapagawa ng Panginoon sa'yo. Ang sabi nga, He will give you the desires of your heart. At alam niyo po, yung desire ng puso ko noon, na magkaroon kami ng sariling bahay at makasama ko ang mga kapatid ko sa bahay, ibinigay ng Panginoon at hindi ko kinailangang umalis sa paglilingkod. Ang Diyos ay matapat. Ang Diyos ay dakila at tapat sa mga pangako. Kailangan lang po natin gawin, sumunod, magtiwala po sa Panginoon. Manatili, magtiwala sa Panginoon. Alam niyo po ngayon, kasama ko yung mga kapatid ko, nakasama namin yung tatay namin, at meron po kaming sariling tinitirhan. At alam niyo po, magpatuloy lang tayo sa Panginoon. Hindi po ang Diyos madamo. Akala natin, ang daya naman, bakit ganito, bakit ganyan. Pero magtiwala lang tayo dun sa pinapagawa ng Diyos sa atin. Kung yan ang pinapagawa ng Diyos, at minsan against sa pakiramdam natin, kung yan talaga ang pinapagawa ng Panginoon, gawin lang natin. Dahil one day, makikita mo yung resulta at bunga ng pagsunod at paglilingkod natin sa Panginoon. Pananampalataya natin sa Diyos. Our God is a faithful God. His plan is better than ours. No, mas the best ang Diyos na tumupad sa lahat ng mga bagay na pinapangarap po natin. At maiingatan pa tayo ng Panginoon. Hindi lang tayo, maging yung pamilya po natin. Amen. So, yun lang po, may babahagi ko sa bawat isa po sa atin. Patuloy lang tayo sa Panginoon dahil ang Diyos po natin ay tapat. Anumang sitwasyon, anumang panahon,
Ano man yung mga bagay na pwede natin pagdaanan, yung mga struggles at battle, manatili lang tayo, kumapit at magtiwala sa Panginoon. And one day, makikita natin yung bunga at resulta lahat ng mga pagpapagal po natin. Tayo po manalangin. Salamat Panginoon sa iyong mga salita. Salamat sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan, sa katapatan mo sa iyong mga pangako. Tuloy nga po, Diyos, sa buhay ng bawat isa sa amin, sa mga nakikinig, nanonood, sa mga manonood pa, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na sa pagpapatuloy at pananatili namin, sumasampalataya at naglilingkod, sa paglilingkod namin sa iyo. Makita namin ang bunga at resulta ng mga pagpapagal, paglilingkod. Hayaan mo, Lord, na makita namin na nagmamanifest sa buhay namin ang iyong mga pangako, ang iyong mga salita. Tuloy nga po, Diyos, na patatagin, palakasin mo kami. Lalo na in times of trouble, sa mga magugulong sitwasyon, maging sa magugulong isipan, pakiramdam ng bawat isa. Hayaan mo, Panginoon, na maging comfort namin, Panginoon, ang iyong pagmamahal. Salamat po, Diyos. Patuloy na samahan at pangunahan mo kami. I-guide, i-direct mo kami, Panginoon, sa perfectong kalooban. Matulungan mo kami, Panginoon, na makasunod ng tama, tuwasto, Panginoon. Salamat. Salamat po, Diyos. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa. Butan niyo po bawat isa sa amin ng banal na dugo namin, Panginoong Jesus, malaulong at talampakan. At Lord, dalangin ko na punuin mo ang puso ng bawat isa sa amin, kagalakan, kapayapaan, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Pinupuri ka namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa. Patuloy po tayo na mag-iingat at God bless po.